Nasa yugto na po tayo ng pamimili sa lahat po ng tumatakbo na mga kandidato sa national at sa lokal. Narito po ang aking dalawang payo o ipamamahagi po sa ating mga kabayan sa anumang panig ng mundo. Una, ang nakikita ko sa aking sarili lamang o komento sa aking sarili o yung sarili kong opinyon. Pansariling kapakanan lamang sa bawat kanilang pamilya o tangkan, at ang pamumuno ng makabayan, malasakit, takot sa Diyos at takot sa kaban ng bayan. Tayong mga botante na pipili bukas o kinabukasan, nasa inyo na pong kamay o nasa ating kamay ang tunay, kung sino ang tunay na iluluklok natin ng upo sa kanilang panunungkulan. Sa lahat po ng national, narinig nyo po ang mga kanilang mga matatamis na mga pangako o mga konkreto na totoo batas ng kanilang tatrabahuin para sa kapakanan ng bayan. Dalawa po ang aking opinion po dyan. Ang pangakong konkreto na magbibigay ng kapakanan at ikakaunlad ng bayang ng Pilipinas at ng buong pamayanan o buong mamayang Pilipino. Konkreto po at batas na yung narinig nyo po sa kanilang mga pangako sa national. Sila po ang gagawa ng batas upang ito atin alituntunin o atin pong tuntunin. Kilala nyo na po sila sa mga datihan na nandun po ang kanilang mga pangako at konkretong mga batas na inilathala o inilatad sa inyo. Nasa inyo na po yan. At sa mga bago po na mga senador na tumatakbo, alam nyo na rin po kung ano yung mga konkreto nila. Ay konkreto na kanilang mga pinangako. Nasa inyo na po din po yan na pipili kung sino. Para sa aking opinyon, mas nakakabuti ang may mga karanasan at mayroong konkretong napatunayan na po pagdating sa paggawa ng batas. At ito ay pangkalahatan at ito'y nagagamit at ito'y napapamumuhayan at nagagamit sa ating pamumuhay ng kanilang pinaukala o pinasang batas sa ating basang Pilipinas. Hindi po ako nag-i-endorso, kundi nasa inyo po yan. Mapabago man o mapabago man kandidato o dati na pong kandidato, basta tandaan nyo po, mayroong konkretong plano at pangako sa lahat ng kinabukasan ng buong mamayang Pilipino at ng buong sambay at ng buong parte ng bansang Pilipinas. Sa lahat po ng lokal, congressman, governor, mayor at anuman po na sanghay ng mga kandidato. Ito rin ang aking panawagan po sa inyo. Dalawa lang din po. Yung may konkretong pangako o konkretong mga plano o konkreto na mga gagawin sa inaharap o sa kanilang pag-upo. Ganon din sa mga bago, kung mayroong mga konkreto at plano na kanilang gagawin kung sila'y nakupo. So dalawa lang po ang aking sasabihin po sa inyo na inyo pong ibuboto, na alam nyo po ang kanilang mga pangako nung sila po'y nangangampanya, umihingi ng inyong mga boto o umihingi po sa inyo ng pagtanggap o tanggapin ang kanilang mga biodata, resume para sila po iboto. Tindaan po natin mga kabayan ko sa panig ng mundo, maging matalino, mapagmantyak,
pagmasid, kilalanin ang bawat kandidato na iyong iboboto para sa kinabukasan ng mga kabataan at ang mga kabataan at ng buong Pilipino sa buong sambayanan ng buong sambayanan. Narito po ang aking karugtong ng aking mensahe. Kinasisiyan ng Diyos ang taong naglilingkod ng tapat ay takot sa Diyos. Mayroon pong paninindigan na tatangay sa mga bulong-bulong na sa kanyang kapaligiran. May konkretong pananaw, may konkretong dignidad, may konkretong plano, may konkretong sinusundan upang maipangat ang kanyang bayan o ang kanyang batas o ang batas ng kanyang gagawin, nasyonal at lokal. Sa lahat po ng mga mabubuto, kayo na po at tayo po ang magluluklok sa kanila. Kaya po, pag-ingat kung sino ang karapat dapat iboto. Iboto ang mayroong konkretong plano. Iboto ang mayroong pong kinabukasan na inaharap ng kanyang pong inilatag na plano sa mamamayang Pilipino. Sa lahat po ng mga kandidato, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.